Hello guys. So, anong meron dito ngayon? As you can see, we have Tesla Model YL right in front of us. Okay? So, ano ba yung YL? So, YL, it's basically like yung Model Y, yung typical Model Y nyo. But with L, meaning it's a longer wheelbase. Okay? So, mas mahaba ito ng konti doon sa standard na Model Y. Okay? So, ano ibig sabihin nun? So, mas mahaba siya kasi meron siyang third row. Kasi yung standard na Model Y is 5-seater lang. Ito is 6-seater. Yung second row niya is may captain seats. So, yun yung difference actually. So, if you are familiar with yung Tesla Model X nila, parang ito yung pinaka-closest na sasakyan sa Tesla lineup. Actually, siya kasi yung Model X is yung 7-seater yun. Ito is 6-seater. 6-seater siya kasi yung second row niya is hindi naka-bench. Hindi siya bench seating. So, ano siya, captain seat siya sa gitna. So, kaya siya naging 6-seater. So, 2, 2, plus 2 sa likod. Yun, so ganun. So, unang tingin, pag nakita mo siya actually personally, makikita parang ang liit niya. Diba? Parang hindi ka nga maniniwala na mayroong second row to eh. Kasi parang ang liit eh. Diba? Sa lineup ng Tesla, considered as SUV to. Kasi meron silang yung sedan, which is yung Model 3. Tapos syempre yung Cybertruck, which is yung parang yung truck or pickup nila na version. Pero ito daw is SUV. So category nito is SUV. Pero sa standard ng SUV na alam natin dito sa Pilipinas, ito medyo mababa ito at 100 ano lang to eh. Yung ground clearance niya is only 169 millimeter. For comparison, kung wari itong MUX natin. Itong MUX natin, nasa 220 yata ito. Tapos itong pickup, syempre truck, ito malaki-laki itong F-150. Ito medyo mataas ng ground clearance, syempre nasa 270 yata ito. So compared sa typical na SUV, mababa siya. Mas comparable siya siguro sa mga crossover, mga ganun. Kasi medyo mababa. MPV, yun. Parang yun yung parang kasing taas niya eh. Diba? Kasi kahit yung mga CX-9, ganyan, tataas ang ground clearance nun eh. More than 200 mm yata yung ground clearance ng mga yun eh. So para sa akin, parang mahirap siyang i-considered as an SUV. Pero yeah, SUV siya sa category ni Tesla. So ganun. Okay, so ano bang meron dito sa Tesla? Siyempre yun, Tesla is full electric siya na vehicle. Okay? SUV siya pero kasi medyo mataas ang ano nito horsepower output nito eh. As per dun sa specs nila, parang nasa 500 horsepower tapos 680 Newton meter of torque. Actually, yung torque nito mas mataas pa sa torque nitong diesel V6 na F-150 at 600. Alam ko ito 650 Newton meter yung torque nitong F-150 eh. Imaginein mo sa ganito kaliit na sasakyan, 680 Newton meter. Imaginein mo yung acceleration niya with direct drive kasi wala siyang transmission. Direct motor, walang shifting. So instantaneous talaga yung power niya. Ganon, yun yung power delivery niya. Nung first time ko itong ginamit, nung iuwi namin from BGC, mula dun sa Tesla Delivery Center, ginamit namin sa expressway. Isang tapak mo, talagang brutal yung acceleration niya. So ganun ko siya makakarakterize. Iba siya doon sa output kahit nung ako meron akong Mustang GT. So hindi ko siya makompare. Actually, malakas yung Mustang GT. Pero ibang batak nitong ibang humatak itong Tesla na to. Kasi instant nga yung power eh. Kahit yung Mustang GT is V8 at meron around 460
horsepower, yun medyo bubuelo pa siya eh. Ito talaga, pag tinapakan mo, ando na agad yung power niya. Ganun. Walang buelo-buelo, walang warning. Pag tinapakan mo siya, bira agad siya. Ganun siya. Ganun yung karakteristik niya. Okay? Okay, so size-wise, comparable siya dun sa usual na mid-size na PPV sa atin. Yung mga katulad ng MUX, Hilux siguro, Everest, ganyan. So comparable siya doon in terms of length, in terms of length, width. Yung height hindi kasi medyo mababa siya. Tsaka ground clearance syempre. Pero yung physical dimension ng sasakyan, very close siya doon sa MUX. Maliit siyang tingnan. Gaya na sinabi ko kanina, maliit siyang tingnan. Pero pag natabi ka na sa kanya, especially pag pumasok ka sa loob, malaki talaga. Ang galing nung nila doon sa space, yung pag-design nila ng space inside doon sa sasakyan. Ganun. So, yung length nito is almost 5 meters. Same doon sa MUX. Alam ko around 4.9 meter siya. Ganyan. Yung width nitong Tesla is wider than doon sa MUX. At 1.920 meters. Mga around ganun. So, mas malapad pa siya ng bahagya actually. Diba? Surprisingly, mas malapad siya doon sa MUX. Which is yung typical na ginagamit ng mga family dito sa Pilipinas, 'di ba? So, pasok tayo sa loob. Yan. So, paano nga ba pumasok sa loob ng isang Tesla, 'di ba? 'Di ba? Ang galing nung puwan ng wala tayong susi. Ayan, wala akong dalang susi dito. Actually, provided lang ni Tesla is dalawang key card, pero for backup lang siya. Para siyang spare key ganyan. Ang ginagamit talaga na susi sa kanya is yung phone mo, which is merong Tesla app at naka-program na doon itong sasakyan mo. So pag dala-dala mo yung cellphone mo, wala kang kailangan gawin. As long as nasa yung cellphone mo, syempre kailangan ng connectivity, kailangan may internet ka, may wifi, may bluetooth, ganyan. At yung Tesla mo, always connected kasi yung Tesla kasi, unlike yung ibang sasakyan, para siyang cellphone. Meron siyang sariling internet connection, which is binabayaran ko at 799 pesos per month. Yun yung premium connectivity. So, actually maraming gamit. Bukod sa pagpasok mo sa sasakyan, syempre, marami pang gamit yung internet na yon, which i-elaborate ko later. So, pasok muna tayo. With your phone, nasa kamay mo o nasa bulsa mo, bubuksan mo lang siya. Madedetect na yun ng Tesla mo. So, ganun lang. Yan. Bukas na yan. Yan. So, ito yung interior niya. Okay? May lang siya. Simple lang siya pero actually, pag sa picture mo siya titingnan, parang wala siyang dating. Diba? Pero pag sa actual, ganda yung mga niya, yung mga finishes niya actually. Hindi mo siya kita dito kasi yung interior ko is all black eh. Yan. Pero maganda yung quality nung finishes, maganda yung quality nung leather. Ganyan. Tapos ito itong sa gilid na yung siding, parang Alcantara na finish. Yan, ganyan. Maganda, overall, maganda yung finishes niya sa interior niya. Yan. So, ganyan ang itsura ng isang Tesla Model YL. So, mamaya tataas ko yung upuan sa likod. So, dito muna tayo sa harap mag-focus. Yan. So, ito yung itsura niya. Ganyan. Wala kahit wala yan. Wala yung typical na yung speedometer, yung cluster gauge mo dun sa may harapan. Kasi, yung screen mo, yan na mismo din yon. Siya na rin yung pinaka-cluster gauge mo. Yan. So, fully, lahat ng upuan niya is automatic. So, push buttons lahat. Yan. So, lahat ng adjustment meron yan. Yan. Pati itong sa thigh support. Ito nyo, thigh support. Pre, yung forward. Ganyan. So, ito yung saling, tsaka tilt ng upuan. Tapos, sa lumbar support. Yan. Same doon yan sa kabila, meron din yan. Same ng function, except yung lumbar support. Pero parehas lahat. So ganyan, yung itsura niya. Okay? Pasok tayo. Okay. Yan, so ito yung niya, yung kanyang manibela. So ganyan. Yan, medyo maliit siya actually compared dun sa
mga normal na mga sasakyan. Medyo maliit, medyo parang sporty yung feel nitong steering wheel ng Tesla. So sa buong sasakyan, dito ka lang makakakita ng parang ng physical button. Actually hindi pa nga siya parang haptic touch nga lang siya, 'di ba? Yan. Tsaka itong dalawang scroll na to na programmable actually, especially itong nasa kanan. So bukod doon, tsaka ito lang, yung window controls dito sa may driver side. Other than that, wala ka na makikitang ibang button dito. Yung AC nandito. Lahat ng control ng sasakyan nandito lahat. Yan. So nasa screen talaga siya lahat. May nakikita kang gear? Wala siyang gear. Ang gear niya nandito rin sa screen. So, paano paandarin niya ba yung Tesla, 'di ba? Walang gear, wala kang hawakan. Pagpasok mo, walang push start. Automatic, naka-start na siya. Yan, pagpasok ko pa lang, umaandar na yung AC. Ganyan siya. Parang wala ka nang ibang gagawin. Hindi siya yung typical na vehicle nyo na kailangan start no. Ito, wala. Dala mo yung cellphone mo, pumasok ka sa sasakyan, makakapasok ka, umupo ka, aandar ka na. Ganun. Wala nang intro, 'di ba? So ganun siya paandarin. So paano siya paandarin? Gagawin mo, tapakan mo lang yung brake. Pag tinapakan mo yung brake, kita niyo yan, may lalabas dyan dito sa leftmost part ng screen nyo. Ito na yung pinaka gear nyo. So kung gusto mong umabante, swipe up lang siya, ganyan. Reverse, swipe down. Ayan, automatic yung mga cameras niya nag-o-on yung mga camera, no? So yun. So ganun lang siya, para siyang laruan, di ba? As in literal, para siyang laruan. So pag gusto mo siyang i-park, press nyo lang yung park. Ayan, nakapark na siya. Okay na. Walang button na pipindutin, walang lever na hihilahin. Ganyan, lahat through dun sa screen. Okay? So yun. Yan. So paano yung louver? O, di ba? Ayan, kita nyo, wala siyang physical louver. Na louver ng aircon, ibig ko sabihin. Wala, di ba? Ayan, parang isang mahabang bar lang to eh. Actually, dyan lumulusot yung aircon. Since wala kang instrument cluster sa harapan mo, ito yung aircon mismo diretso sa mukha ko. Ganyan. Which is pwede mo namang i-adjust actually. Pero okay kasi, hindi siya nabablock ng kahit ano. Same goes doon sa passenger side. So, ganun. So, paano i-adjust yung aircon ng Tesla? So, ito lang. Pindutin mo lang to. Ayan. Pinindot mo to. Yan. Yan na yun. Ganun lang. Ayan. So, mutututok sa taas, sa baba, kaliwa, sa kanan. Ayan, ganun. Ganun siya ginawa. Talagang lahat through sa screen. Ayan. Kaya pag nasira tong screen mo, good luck sa'yo. Wala ka nang makokontrol na kahit ano. Pahirap. Diba? So yun yung downside ng isang full electric, especially yung Tesla. Diba? Kasi medyo medyo high-tech talaga siya. So kumbaga sa diba, yung cellphone dati, diba? Yung mga cellphone dati, may mga diba? May mga physical buttons, diba? May numbers, may mga letters pa, ganyan. Ta-type ka doon, diba? Sino magkakakala na pwede pala yung maging iPhone, diba? O yung BlackBerry, for instance, di ba? May mga pindutan yon, QWERTY na keyboard yon, di ba? Tingnan yung nangyari doon sa doon sa BlackBerry, di ba? Di ba nawala siya? Talo siya nung iPhone kasi preferred pala nung tao na mas simplistic, easier, di ba? True screen lahat, di ba? So parang ganoon yung gustong mangyari nitong Tesla, di ba? Para silang iPhone ng cellphone world. Ginagawa nila yung sasakyan. So minimalistic, 'di ba? Ito, ganito. Ganito siya, true screen. Sana lang reliable itong screen na 'to, 'di ba? Kasi pag talaga nasira, wala ka na magagawa. Kailangan mo siyang palitan, otherwise hindi magiging functional yung sasakyan, 'di ba? Katulad doon sa mga katulad yan, yung mga ice cars na yan, yung mga yan. 'Di ba? May mga physical may mga physical control siya 'di ba? Pag may nasirang button doon, not necessarily na hindi mo siya mapapaandar, hindi mo siya magagamit, 'di ba? Magagamit mo pa rin siya. Limited function, yes, pero may mga work around doon sa Sa Tesla wala. Pag nag-itim tong screen mo,
wala ka na magagawa. Siguro through sa phone, kasi sa phone kaya kong i-control yung climate. Yung climate, anong temperature, ganyan-ganyan. Pero hindi ko magagawa yung ganito lang ginagawa ko kanina, yung na pipili ko kung saan pupunta yung aircon. 'Di ba? Yung mga ganun-ganon. So, may mga limitations, may mga advantage syempre, pero may mga limitations din. Pero sa akin, sa 2 weeks na paggamit ko sa Tesla, medyo nasasanay na ako eh. Hindi ko nga sila hinahanap actually. Mas nadadalian na ako sa control dito. Ayan. Hindi actually sa akin, sa ano ko lang, sa experience ko lang, hindi naman siya distracting actually. Basta kabisado mo na. Siyempre for first time user, siyempre mag-scramble ka pa. So kung hanapin, nasaan ang ano nito? Dito puro swipe ka lang. Basta kabisado mo, madali mo siya makontrol. Yan, ganyan. Lahat kasi nasa screen na. Madali siyang makontrol. Hindi cluttered. Yun yung gusto ko kasi ako as a designer also, gusto ko yung minimalist na approach. Kahit yung bahay ko, pag nakita niyo yung loob niya, parang very bare siya. Wala masyadong dekorasyon. Diba? Kasi ayoko nung cluttered eh. Gusto ko malinis tingnan. So parang yun yung gustong ma-achieve nitong Tesla doon sa mga sasakyan nila. Ganyan. So pero yes, oo, minimalist pero kasi maganda yung mga materials talaga na ginamit, pati yung mga finishing. Fit and finish actually, which is surprising actually because katulad nung usually yung mga galing US sa mga sakyan hindi ko gusto yung finishing. Example yung Ford Mustang ko. Napakapangit ng interior nun. Sabihin yung kala mo premium siya, 'di ba? Kasi ang mahal-mahal nun eh. Pero pag nasa loob ka niya, hindi mo mafe-feel na special ka eh. Kasi parang lahat plastic, ganyan, parang cheap siya na nasasakyan, ganun. Pero ito hindi. Hindi talaga. Oo, yung kulay niya parang monotonous, pero maganda kasi yung yung materials eh. Maganda lahat eh. Tapos very walang umaalog, walang mga ganun. Tapos lahat tulad yan, soft close lahat, soft opening ganyan. Swabe lahat eh. Ayan 'di ba? Ayan swabe lahat eh. So wala akong masabi actually in terms doon sa build quality niya. Maganda siya, totoo. Yan. Paano ka pala lalabas sa Tesla? Diba? Minsan napaglalakan ako nito eh. So dito sa screen meron yan. Ayan yung control niya. Ayan. Pwede mo siyang sara o ibukas yung mga pinto. Pag sumandar ka, actually automatic nagsasara yan. Ayan. So ngayon binuksan ko ngayon yung pinto. So dito, push button din. Walang lever to. Walang lever. Wala yung hinihila o typical na mga sasakyan. Wala siyang ganun. Ito pinipindot. Electronic din yung pagbukas ng pinto. Pindutin mo. Ayan. Bukas na siya. Ganun. Ganun magbukas ng pinto. Ayan. So check naman natin sa rear. Ayan. So, ito yung upuan sa rear, which is naka-captain seat siya actually. Ayan. Kaya ako siya gusto kasi super comfy talaga yung second row niya. Ayan. Ganda. Diba? So, itong armrest niya, electronic din. So, pindutin mo yan. Tataas yan. O, diba? Ayan. Ayan. So, pagpapasok ka, binababa niya yan kasi para yung access mo papunta dun sa third row, mas okay, di ba? Hindi masikip. So, ibababa niya automatically. So, ngayon, baba mo natin. Saan na ba yung pintutan? Ayan. Baba mo natin dalawa, parehas. Ayan. So, yan yung itsura niya. So, lahat, yan, puro automatic na doors. Na upuan siya. So, adjust yan. Abante, paatras, yung recline. Ganyan. Yan. So, yan. Yan natin. So, punta tayo doon sa likod. Oops. Sarap mabuti. Okay, yan. So, natin ngayon to. Yan. Siyempre, yung rear hatch niya, automatic din. Yan. So ito yung itsura ng
likod ng Tesla Model YL. Malaki siya. Yan, oh. Lawak, di ba? Oh. Ngayon, tataas ko yung third row. So, yung control ng mga upuan is electronic din. So, motorized siya. Taas ko itong ano. Yan. Di ba? Yun. So, kahit actually nakataas yung ano niya, kahit nakataas yung third row niya, malaki pa din yung space eh. Ayan, no? Oh. Oh. Compared do sa MUX namin, actually, pag nakataas yung third row, parang hanggang dito na lang yun eh. So, upuan, sagad na dito. So, ganyan. Ang pwede ko na lang ilagay, payong eh, tsaka mga maliliit na items eh. Pero ito, ang laki pa din nung ano niya, nung trunk niya sa likod, kahit nakataas yung third row seat. Yan. So, yun actually yung pinaka nagustuhan namin. Pwede ka talagang mag-carry ng 6 na tao sa loob. Real na 6-seater siya. Hindi siya masikip sa likod. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaluwag dun sa likod. Kahit sa adult, kahit sa height na 5'8", 5'9", kasya siya sa likod. Okay? So, balik tayo dito sa rear trunk. So, itong rear trunk yan. Etong mga space dito sa ano, malalalim to. Kaya, hindi lang masyadong makita kasi dilim eh. So, yan. May mga nasa loob. Tingnan mo naman kung gaano kalaki yan. Diba? So, may mga upuan ako dyan. Yan. As in, malalim. Malalim yung space dito sa likod. Ayan, malalim yan. Dalawa yan, kabilaan. Pareho malalim yan. Ayan. Ang dami mong mailalagay sa gilid pa lang. Ayan. Meron akong yan, meron akong ito. Meron akong pinaka-tire inflator na sinasaksak sa cigarette. Yan, kasya sa loob. Ang problema. Ayan. Luwag siya. Tapos bukod doon, pero pa nito. Ayan. Sa ilalim nung mismong cargo tray. Yan. So, meron akong mga gamit, mga pang-camping. Ganyan. Ito yung pinaka airbed ko. Air mattress. Kasi itong pag binaba mo lahat yung upuan niya, pwede siyang maging kama. Pwede mo siyang higaan, pwede ka doon matulog. Ganun. Kaya may dala-dala akong airbed dito. So yan yung airbed namin. So sa ilalim niyang airbed na yan, marami pa akong gamit dyan. So yung mga tools ko sa sasakyan, mga jack, mga kung ano-ano. Mga emergency kit, mga wrench, ganyan, tool set. Mechanic tool set. Kasi kailangan lagi kami dala-dala para walang trouble. Diba? So ganyan, medyo malaki yung likod niya. Okay, so check natin yung passenger comfort dito sa likod. So itong adjustment ng dalawang upuan, ito tinapat ko lang yung passenger side na upuan dito sa driver side na upuan. So ito yung comfortable na position ko. By the way, I'm 5'9". So ito yung komportable na position sa akin. So as you can see, ayan, yung anak ko is 5'8" siya. Okay, he's 14 years old, he's 5'8". And as you can see, ang laki pa nung ano niya, nung space niya dito, 'di ba? Ayan. Laki pa ng space niya dito sa second row. Pwede pa yan na mas malaki pag inatras niya ng gusto yung upuan niya. Pero sa ngayon, okay naman siya. So, Enzo, lipat ka dun sa likod. Go at the back. Go at the back. Go. Sit down. Oh, sit down. Ayan. O, pasok mo yung paa mo. Ayan. So, tingnan natin ngayon. Anong comfort niya dun sa may likod. Ayan. So, as you can see, ayan siya. Maluwag na maluwag pa siya. Ito mo. Oh, yan. So, luwag pa. Hindi naman tumatama yung tuhod niya dun sa ano. Tapos pwede pa siyang bumukaka. Diba? So yan, pwede pa siyang bumukaka. So ulitin ko, 5'8" siya. Pero yan, sobra-sobra pang kasyang-kasya siya. So patingin natin ang headroom, Enzo. Yan, yan. Lagyan mo yung ulo mo. Ano mo nga yung ulo mo? Measure mo, ano yung nasa ulo mo? Yan, so medyo malaki pa yung space na yan. Ayan, siguro mga 3-4 inches pa mula dun sa glass. Ayan, so malaki yung space niya. At kasya, definitely kasya yung adult na 5'8", 5'9" dito sa likod. Actually, so nakasakay na rin ako sa likod with this kind of position. Pero sobra-sobra pa talaga siya. So, legit talaga na 6-seater siya. Hindi yung pilit na 6-seater. So, yun nga, katulad nung napakita ko kanina, kahit nakataas yung third row,
ginagamit nyo yung third row, may malaki pa rin kayo space sa likod. So ganon. And so sa interior din is meron siyang large na panoramic na roof actually. So sa stock, wala talaga siyang cover eh. So glass lang talaga yan, as in malaking glass yung bubong mo. So pag mainit at talagang tirik yung araw, mararamdaman mo siya sa ulo mo. Tapos mahihirapan din yung control, yung yung AC mo, no? So kaya ang ginawa ko, bumili ako sa Lazada nito. Kagandahan sa Tesla, lahat ng accessories niya nabibili. Ayan, katulad niyan, ayan, nasasara siya. Ayan, nasara natin. Ayan. So manual na sunshade. Yan, so hindi na siya exposed sa init, di ba? Kagandahan sa Tesla, dami kang option para sa mga accessories niya. Ayan, same dito sa floor mat. Yan, bumili ako ng floor mat kasi pag bumili ka ng Tesla, wala siyang floor mat. Bukod sa YL, itong YL meron. Pero the rest, pag bumili ka ng Model 3, Model Y, wala siyang floor mat. Ganon. So yun. Yan, so ngayon yung anak ko is naglalaro siya. Ayan. Kasi yung mga built-in na games dito sa Tesla, ayan, meron pa siyang controller na dala-dala. Ayan, pinili ko rin sa Lazada. Yan, so ganun. So yan yung Tesla Model YL. So explain ko na lang sa susunod na vlog bakit siya yung binili namin. Yan, so first impression after almost 2 weeks na gamit, will say na ibang-iba yung feeling niya sa lahat ng sasakyan na nagamit ko na or inari ko rin na na-own ko from previous pa. So I own a BMW, I own a Lexus, Infiniti. Infiniti is yung luxury brand ng Nissan. Ganyan. So ibang-iba talaga siya doon sa mga sasakyan na yun. How much more dito sa mga sasakyan na to? Pag kinumpare mo tong Tesla doon, magmumukhang ancient itong mga sasakyan na to in terms doon sa space, yung pag-maximize siya ng space sa loob, yung ride quality niya actually okay. Yung pala yung nakalimutan ko i-mention, yung ride quality niya okay. Malaki yung gulong niya, yan, 19s yan eh. Yan. Parang mas malaki lang siya ng konti doon sa gulong ng Mazda 6 ko, which is ayan, yan kasi nagpalit ako ng gulong, yan, which is 19. So ito kasi is 25545 sa harap by 19. Sa likod, mas malapad siya. 2754519 sa may likod. So malaki talaga. Parang siyang gulong ng Mustang. Yan, doon ko siya mako-compare. Parang same size siya ng gulong ng Mustang. Ganun. Pero ito, mas matangkad ng konti doon sa Mustang. Kasi yung Mustang parang 120mm yung clearance siya. Ito naman is 170. Kala ko nga nung una, sasayad ako dito sa may paglabas dito sa amin. Kasi pag dito sa amin, ito packet to, nakababa kasi yung bahay namin, yung location ng bahay namin. Pag umakyat ka no, parang rampa siya pag ganun. Yung mga kotse usually sumasayad doon, pero itong Tesla naman, hindi naman siya sumayad. Buti naman. Kasi yung ilalim nito, battery eh. Baka may ma-damage or something. Ako, medyo masakit sa ulo yon. So ganon. So ayun lang. So parang quick review muna tayo. So gagamitin ko muna siya ng gagamitin. Then magbibigay ako ng feedback as an owner who's using it. Because ito na yung magiging pan-daily namin. Okay? Usually ginagamit namin daily is itong yan, yung Jimny. Tsaka yung MUX, yung dalawang SUV niyan. Meron akong Mazda 6 pero nasa condo ko sa Taguig yun. So hindi ko ginagamit actually. So parang ito na yung magiging pan-daily namin kasi nga alam nyo naman sa mahal ng gasolina, ng diesel, uncontrollable ngayon eh. Hindi mo maintindihan kung tataas o bababa pa siya sa dati doon sa 50 pesos. Nakakaalam eh. So ito itong Tesla electric, di ba? Masura pa rin ang kuryente eh. Ako, may solar ako. Ayan. Ang solar panel. I have a 9 kilowatt solar system. Meron din akong battery dyan na 15 kilowatt hour. So, sa akin, libre yung
libre yung gas ko. Pero kahit wala kang solar panel, Meralco rate is 15 kilowatt, 15 pesos per kilowatt hour. Malaking mura pa rin yun kumpara sa gasolina at diesel. Okay? So yun, so mas matipid pa rin talaga ang electric. Tsaka syempre, ito na yung future. Kaya, sa mga hindi pa nakagamit ng electric, guys, try nyo. Punta kayong Tesla, punta kayong BYD, sa sa Jetour, ganyan. Try nyo siyang gamitin at until kasi makagamit kayo, hindi nyo maintindihan ano yung big difference niya doon sa usual na sasakyan na alam natin. Guys, napakalaking diferensya talaga. Para pag umpo ka rin, para ka nagmamaneho sa future. Literal talaga. Literal na future kasi talagang tech talaga. Para kang nagda-drive ng ano. Parang hindi sasakyan yung binili mo. Para kang bumili ng ng software Parang gano'n. Na may kasamang hardware lang. Gano'n yung feeling sa kanya. So, yun lang guys. So, susunod na vlog na lang yung mga detalye na maliliit. Kasi napakadami pa na hindi ko na na-discuss na nandito sa infotainment. Tsaka sa cellphone ko. Dun sa Tesla app mismo. Alright guys, thank you. Thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye.